Sa Davao City, nailigtas ang 3 trabahador na natrap sa hinuhukay nilang humigit kumulang 80 talampakang tunnel. Inoobserbahan na po sa ospital ang mga biktimang malubha po ngayon ang lagay. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Urban Search and Rescue Team ng Central 911 ng Davao City. Matapos makatanggap ng impormasyon, 3 trabahador ng isang orchid garden sa Barangay Catalonan, Paqueño ang natrap sa loob ng tunnel. Kinilala ang mga biktimang sina Edgardo Barsalute, Melvin Manlulo at Lito Masayaw. Ayon sa mga rescuer, nahirapan silang pasukin ang butas lalo't nasa 80 feet ang lalim nito. Hindi rin basta-basta kay we really need to know yung concentration of the gas and that what posible baka it could trigger we don't know what type of gas and posible rin yung communication, yung signals, radio activity could trigger fire or explosion. At nang matiyak na ligtas na para sa mga rescuer, gamit ang protective gear gaya ng breathing apparatus, agad nilang inumpisahan ang search and rescue operations. Sabi nila mahirap talaga kasi nga hindi pwedeng pumasok kasi ang 2 tao. Kailangan isang tao lang ang papasok tapos naka-ECBA pa siya. Kailangan may breathing apparatus siya. Mga 5 meters siguro bago marating mo yung pinakabungad ng tunnel, may amoy na. Sa lalim ng 75 feet, unang nakita ang katawan ng isang biktima na nakasampay sa kahoy. Agad daw siyang iniangat palabas ng tunnel. Yung first victim was my signs of life but nag-seizure siya. Nang tuluyang makababa ang mga rescuer, doon na nila nakitang nakalutang ang 2 pang biktima sa tubig. Hanggang bewang lang yung tubig. Tapos doon nakadapa yung 2. Parang nakaakbay pa nga yung 2 eh. Ayon kay Haldon, posibleng nalaso ng mga biktima mula sa gas na nanggaling mismo sa loob ng tunnel. Kaya nasa baba siya, and these are usually toxic gas. Posible natural gas siya. Yung composition hindi natin ma-determine. Gumagawa rin ng pundasyon para sa itatayong zipline ng mga biktima nang maganap ang aksidente. Napansin daw ng rescue team na walang suot na safety gear ang mga ito na matagpuan sa loob ng tunnel. Critical ang mga biktima at agad na itinakbo sa ospital. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng orchid garden. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Mula rito sa Davao City, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.